Hello guys, no? Magandang umaga sa ating lahat. Sa ngayon nandito tayo sa may fish pan natin. Ayan dito tayo sa may fish pan. Ayan. Ayan. Ah, Ganito guys, no? Ganito kasi yung nangyari. Ito. Alas 7 ng umaga tayo ngayon, di ba? Ngayon, ang nangyari, ito kasi yung nangyari ngayon sa fish cage natin. Ito. Yan, kung nakikita nyo yung fish cage na yan. Yan. Ayan, tingnan nyo guys. Kita nyo guys. Ayan. Ang problema ngayon guys, dahil nga nasa siya, mismong ilalim siya ng niyog, no? Sa isang puno. Ito, yung puno na yan. Ayan, yung palwa na nahuhulog galing sa itaas. Ayan. Dito mismo tumama sa ating fish cage. Ito ngayon ang nangyari. Yung fish cage natin. Yan. Nakita nyo yan. Yan ang pinaka nangyari ngayon sa fish cage natin, at tamaan ng palwa o tangkay. Ewan ko yan kung palwa ang tawag sa Tagalog, pero dito sa amin sa Bisaya o Cebuano, ang tawag niyan dito sa amin ay palwa. Ito ngayon ang nangyari guys. Ayan. Bumaba yung fish cage natin, yung sa kabilang side, dahil nga nahulugan ng palwa o tangkay ng niyog. Ayan. Buti na lang hindi lumapat sa mismong tubig yung pinaka itaas nung net natin, yung pinaka fish cage. Medyo umangat lang siya kunti doon sa mismong level ng tubig, kaya hindi ho nakakalabas yung inaalagaan nating fingerlings, no? Ayan, ayan, kung nakikita nyo yan, fingerlings yan guys, no? Ayan. Ito yung isa sa mga problema kasi natin ngayon, no? Dahil yung pinaka fish cage natin dito ay nasa ilalim ng nasa ilalim ng niyog. Kaya yun ang dahilan, isa sa mga problema natin kung paano natin masusolusyonan na. Siguro ang pinaka the best talaga natin gawin ay ilayo natin siya sa mismong sa puno ng niyog. Ayun. Kaya sinadya ko naman din kasi guys, no, dito ko nilagay dahil nga ito ay gilid lang mismo ng tinitirhan naming bahay. Ayan, gilid lang, kaya madali mo lang silang pakainin. Malapit lang sila. Kung gusto nating pakainin sila, malapit lang. Pero sa ngayon, ito yung problema natin. Itong puno ng niyog, pagka bumagsak yung palwa, yun na nga, talagang dito tumama. Ang tama niya, ang bagsak niya ay sa mismong fish cage natin. Ayan. Ayan guys, nakikita nyo yung mga na yan, yung mga maliliit ang ulo na lumalabas. Ayan, fingerlings natin guys. Ito ay pakakawalan ko na sana to bukas, pero siguro sa ngayon, no, tatanggalin ko muna tong palwa para kahit papaano bukas ay mailipat natin sila. Ngayon araw ng linggo kasi, no guys, no, araw ng linggo, magpapas 7 o'clock na ng umaga. Ito yung dito yung medyo maliit lito siya guys na fingerlings, naka mosquito net siya. Ayan. Ito naman hindi siya gaanong distansya siya, medyo malayo-layo siya konti sa may mismong puno ng niyog. Hindi tulad ng isa na mayroon talaga nandiyan sa mismong ilalim ng niyog. Kaya pagka may nahuhulog na palwa, ang tendency niya diyan talaga tatama sa mismong fish cage. Pero pasalamat lang din tayo, no, kasi hindi naman lumapat yung mismong pinakaitaas ng fish cage natin, kaya hindi nakakalabas yung fingerlings natin. Ayan, no guys, no. Kaya in-update ko lang kayo. Kaya isa din to sa mga problema natin, itong puno ng niyog, kasi itong fish pan kasi na to guys, napapalibutan ng puno ng niyog. Palibutan ng puno ng niyog. Once na may bumagsak na palwa o anumang bunga ng niyog na to,
madalas tumatama talaga sa fish pan. Kaya yun din ang isa sa mga dahilan. Kaya tuwing umaga, hapon ay nag-iikot tayo. Sine-check natin yung paligid, palibot ng fish pan. Kung meron man tulad ng ganyan guys, nasa gitna yung palwa. Kung nakikita nyo, nasa gitna, ayan, yan. Palwa ho yan. Ayan, kukunin natin yan para maitabi natin. Ayan. Tapos, ito naman guys, ito safety to. Itong face cage na to kasi nandito mismo sa mismong loob ng pinaka-outlet at saka inlet ng fish pan. Yung tinatawag dito sa amin ay pamerta. Ayan. Ayan, ito siya. Okay na guys, no? Dito na lang muna. Yun na nga, in-update ko lang kayo regarding dito sa nangyari sa fish cage natin. Okay? At maraming salamat sa ating lahat, no? Magandang umaga and good luck ho. Bye-bye!